frontline anti-crime mayor Rodrigo Duterte is poised to become the next president of the Philippines. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga sumusuko sa Oplan Tukhang ng Philippine National Police o PNP. Nagmamala na ngayon pa lang si presumptive President Rodrigo Duterte sa mga nasa likod ng tanimbala modus. Kapag nagpatuloy pa raw ito, tanggal lahat ng opisyal ng NAIA. Wala raw siyang pakialam kung wala talagang kinalaman sa scam ang mga masisibak na opisyal. Damay daw ang lahat. Dagdag pa ni Digong, ipatatapon niya ang mga suspect sa isang isla sa Mindanao. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island doon. Anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo mag-ligo muna. Pirmado na ang executive order para sa freedom of information. Batay sa EO, maaaring ma-access ng publiko ang lahat ng public records maliban lang sa mga pinagbabawal sa ilalim ng konstitusyon. Iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng numerong 911 bilang nationwide emergency hotline number. Batay sa Executive Order number 56 ng Pangulo, tatawagin itong emergency 911 hotline at pangangasiwaan ito ng National Hotline Public Safety Answering Center o National Call Center na nasa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa nationwide smoking ban. Bawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar tulad ng paaralan, ospital, mga pasilidad ng gobyerno, kainan, pasyalan, at maging sa pampublikong sasakyan. Bawal din ang paglalagay ng poster, advertisement o promo materials na humihikayat sa paninigarilyo. Bawal din konsintihin ang sino mang naninigarilyo sa mga ipinagbabawal na lugar. Ang mga menor de edad, bawal gumamit, magbenta at bumili ng yosi kahit saan. Epektibo na sa Enero sa susunod na taon ang 10 taong validity ng passport. Sa tropa ng pamahalaan na pulbusin ang mga miyembro ng teroristang Maute Group na umatake sa Marawi City. This is what Marawi City looks like nearly 6 years after the encounter between government troops and the Maute ISIS group. Public infrastructure stands tall in the main battleground, from barangay halls, a sports stadium, and a plaza. Task Force Bangon Marawi says rehabilitation is 85% complete. Cesspool. Marumi, mabaho, at siksikan ng tao. Ganito ang isa ng Boracay bago simula ni Pangulong Rodrigo Duterte ang
makasaysayang rehabilitasyon ng isla. Pero ang cesspool noon, world-class island resort na ngayon. Halos 4 na taon kasi matapos ang rehabilitasyon, luminis at pumasa na sa water standard ang tubig sa Boracay. Inalis ang halos 70 establishmento sa beachfront, kaya lumawak ang beach area. Lumapad ang kalsada sa Bulabog Pathwalk, umayos ang kalagayan ng mga wetland, at naipatupad ang environmental law sa kabila ng pandemya. Sa Boracay, sa Boracay. At sa muling pagbubukas ng Boracay, makaraan ng 6 na buwang rehabilitasyon, namalas ang isang maayos at malinis na sentro ng turismo. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na ang isla ng Boracay ay tuluyan ng magiging atraksyon hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila doon. We have new video into us this morning showing the ship and the dozens of containers of made in Canada garbage leaving Subic Bay. Kay Philippine Navy Modernization Program Director, Captain Emerson David. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, marami ding nabiling asset ang Philippine Navy, gaya ng 2 barkong pandigma ng bansa na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna na na-deliver noong 2020 at 2021. Bagamat ang nakaraang administrasyon ang naglista nito, ang Duterte administration naman ang nagbayad ng nasabing mga barko. Nakabili din ang kasalukuyang administrasyon ng 2 anti-submarine helicopters, 3 multi-purpose attack craft na ginagamit sa Mindanao, 8 amphibious assault vehicle, 2 landing dock, 1 fohang vessel at rocket-propelled grenade launchers na pawang na-deliver noong 2019. Inaasahan din aniya ang delivery ng iba pang biniling gamit ng Philippine Navy ngayong termino ng Pangulo, gaya ng fast attack interdiction missile craft, mga ammunitions, light armor, 10 fast boat para sa Navy SEALs, system upgrade ng Jacinto-class at Del Pilar-class vessels, at maging ang development ng naval education training at doctrine sa Zambales at docking bay. Matagal na dito. Wala lang po yung piyak kasi nga takot sa pera ni Ayala pati ni Pangilinan. Nagpapagawa si Pangulong Duterte ng bagong kontrata para sa mga water concessionaire dahil tagilidan niya ang gobyerno sa kasunduan nito sa Manila Water at Maynila. Kasunod po yan ang ruling ng Permanent Court of Arbitration
Singapore kung saan pinagbabayad po ang Pilipinas ng bilyong-bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Nagbanta pa ang Pangulo na kakasuhan ng economic sabotage at ipaaresto ang mga dawit sa mga kontrata na ayon sa kanya ay kinalugi ng mga Pilipino. Nakatutok sila Yavi. Let us stop this business of milking the people. Sinabon naman kami pero binalawang kami pagkatapos. So walang problema. I-reiterate po namin na sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Hindi nyo na po ba sisingilin 7.4 billion na arbitral award sa inyo? Po sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. palakpakan niyo po ang inyong mga sarili dahil po kahit umulan, mainit ang araw, nandyan pa rin po kayo. Ito po ay karangalan na natin na maharap kahit daw yung po ang ating inabot. Dahil nakaharap po natin at bilang karangalan na rin natin na paglingkuran tayo ng isang tao, binuhos ang kanyang pagod, oras, puyat para sa ating sambayanang Pilipino. Mamimiss namin yung mga speeches ninyo. Yung mga solid supporters ni President Duterte gustong magpasalamat sa kanya. Ang ending, ang ating mahal na Pangulo, siya po ang gustong magpasalamat sa mga taong bayan na hindi siya iniwan. Tuloy-tuloy ang suporta. Kaya paano po ito? Kalayaan po ay hindi libre. May nagbabayad at ang nagbayad for the last 6 years ay ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte. Lang po.
already at the tail end of my administration. I thank everyone who has helped me realize the dreams we have for our country. Galing sa ilalim ng puso ko. Salamat for making me president.